Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 646 na Don't Deserve to be Parents. Ang mga salita ng biolohikal na mga magulang ni Annie ay nagulat sa lahat ng nasa silid. Sa sobrang kawalang hiyaan sa mundo, ang narinig niya ang pinakamasama. Iniwan nila siya noong wala pang 1 taong gulang. Ang mabait na si Crispin Howell at ang kanyang pamilya ay nag-ampon kay Annie, ngunit ang kanyang biolohikal na mga magulang ay nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng pera ngayon. Ang pamilyang ito ay higit sa walang kahihiyan. Tumulo ang luha sa mukha ni Annie habang mapait na umiling. Napakalupit mo. Pagkatapos mo akong iwan, hindi mo na ako hinanap. Kung hindi, siguro marami na akong magagandang pantasya tungkol sa iyo. Kahit nahanap mo pa ako at kahit man lang ay nagpasalamat ako sa mga adoptive parents ko na parang disenteng tao, naalala kita ng husto. At least, hindi ako magdaramdam na iniwan ako. Pero ngayon, ano to? Bakit ka walang kahihiyan kumilos? Binibuli ang mabait at matapat kong adoptive parents. Binigyan ka na nila ng $40,000. At ngayon ay dumating ka ng walang kahihiyan na humihingi ng higit pa, na gusto ang aking bahay at lahat ng aking pera. Wala ka ba? Kahihiyan. Katatapos lang ng kapatid ko. Nagluluksa pa ang mga adoptive parents ko, and you show up making this scene. Tao ka pa nga ba? Umalis ka na lang. Wala kaming utang sa'yo. Kung may utang, utang mo sa akin ang paghingi ng tawad, at malaki ang utang na loob mo sa kanila. Galit na galit si Gloria. She chided, "You heartless, ungrateful wretch. We're your real parents. How can you speak up for those two rural people?" Malamig na tumikim si Annie at sumagot, maaaring taga-bukid sila, ngunit puno sila ng pagmamahal at integridad. Ipinagmamalaki mo ang iyong sarili sa pagiging marangal, ngunit ang iyong ginawa ay kasuklam-suklam at kaiyahiya. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. At hayaan mo akong linawin, mula sa sandaling ito, wala kang mapapala. Ako. Dumura si Gloria. Isinilang kita, pagkatapos ay ikaw. Ang buhay natin ay sa akin. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera baka ibigay mo rin sa akin ang buhay mo. Pinalaki ka ng adoptive parents mo, so syempre, dapat bigyan nila tayo ng pera. Ori alay, gusto lang naming mawala ka sa mundong ito, pero nakialam at inampon ka nila. Hiningi ba nila ang aming pahintulot? Ngayon, naging celebrity ka, nakabili na ng bahay, at may pera. Nakatanggap ng malaking halaga ang adoptive parents mo bilang compensation. How could you possible spend all that money? Syempre, utang mo sa amin. Ikakasal na ang iyong nakababatang kapatid. Kailangan niya ng 100,000 para sa regalo sa kasal, kasama ang isang bahay at kotse para sa kasal. Dapat mong ibigay ang lahat ng ito sa amin. Tutal, may utang ka sa amin sa panganganak mo. Kung hindi, mas mabuti kung namatay ka sa ilang noong bata ka pa. Sapat na si Catherine. Sa isang iglap, sumugod siya at sinampal sa mukha si Gloria. Anong basura ka? How dare you ask for money? You've got some nerve. Noong iniwan mo siya, bakit hindi mo ito sinabi? Natigilan si Gloria, hinawakan ang kanyang mukha, gulat na nakatingin kay Catherine, na bumagsak. Kayong dalawang matandang bastos, pinag-iisipan kong hanapin ka. Nasaan na ang perang kinikil mo sa kanila? Ibigay mo sa akin. Kayong mga walang hiyang hamak, sinusubukang mangikil ng pera sa mga mabait na tao. Hanggang sa kanya. Sa susunod na mga araw, magpapadala ako ng mga debt collector pagkatapos mo. Ang kabuuan ay $40,000. Kung babayaran mo kahit 1 sentimo mas mababa, papatayin kita. Nagulat ang mag-asawa sa pananakot na tono ni Catherine. Ikaw. Sino ka? Who I am doesn't matter. What matters is that you dare to make trouble here today. I'll kill you on the spot. Ikaw. How could a girl be so venomous? Sabi ni Gloria sa nanginginig na boses. First I'm taking my daughter's money, what's it to you? Kung hindi ko siya ipinanganak, magkakaroon ba siya ng lahat ng pera ngayon? Isinilang mo siya, tapos iniwan. Walang kinalaman sa iyo ang mga nagawa niya.
Hindi karapat-dapat na tawaging magulang ang mga magulang na nag-abandona sa kanilang mga anak. Galit na sagot ni Vera. Gloria's argued back, kung hindi ko siya pinabayaan, magkakaroon ba siya ng ganitong tagumpay ngayon? This was the hardship education we gave her. Anong alam mo? Nako, hindi. Walang imak lahat ng tao sa kwarto. Ano ba ang iniisip niya? Bawat argumento ay nabaligtad ang logika. Ang kahangalan ng mga salitang ito ay napakalabis, ito ay hindi paniwalaan. Napansin ni Gloria ang gulat na ekspresyon ng lahat. Nagpatuloy si Gloria, ang logic na ginagamit ko ay applicable kahit saan. I was an outstanding student from a middle-level vocational school. Dapat mong maunawaan na ang mga mag-aaral mula sa aking uri ng bokasyonal na paaralan noon ay iginagalang tulad ng mga nagtapos ngayon mula sa mga nangungunang unibersidad. Hindi ako tulad ng kanyang adoptive parents uneducated farmers. Lahat ng sinasabi ko ay makatwiran at sinusuportahan ng mga katotohanan. Kung hindi ko siya pinanganak, nasaan siya? Kung wala siya, paano siya kukunin, pinalaki, at tinulungan ng kanyang mga adoptive parents na maging isang bida sa pelikula? So, lahat ng meron siya ngayon dapat akin. Ngayong ikakasal na ang kanyang nakababatang kapatid, ang bahay na binili niya ay dapat sa amin. Dapat, syempre, dumating din sa atin ang pera niya. Dahil lahat ng mayroon siya ay orihinal na atin. Kumonsulta pa ako sa isang abogado tungkol sa bagay na ito. Sinabi sa amin ng abogado na may karapatan kaming humingi ng sustento sa aming biological na anak. Umiling si Vera at nagtanong. Sinong abogado ang tinanong mo? Isang kwek-kwek. Anong klaseng twisted logic ito? Who the hell are you? Stay out of our business. Si Digby Howell, ang biolohikal na ama ni Annie, ay sumigaw at tinuro si Vera. Wala kaming pakialam kung sinong abogado ang kinonsulta mo. Lumabas kayong dalawa. Bahay namin ito, at hindi kayo tinatanggap ng pamilya namin. Halos mabaliw si Annie. Mga manloloko talaga kayong dalawa. Napakaraming hindi makatwirang bagay ang narinig ko mula sa iyo ngayon, at talagang nahihiya ako. Nahihiya akong maging biological parents ko kayo. Naisip mo ba, noong iniwan mo ako, na kung hindi dahil sa adoptive parents ko, patay na ako ngayon? Would I have what I have today? This house. My career as an actress. Yung kinita ko sa pag-arte. Pinalaki nila ako, at ngayon ay nanghihingi ka ng pera. Anong klaseng logic ng magnanakaw ito? Hindi ka karapat dapat maging magulang. Napahiyaw si Gloria, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng karumal-dumal? Isinilang kita. Ang buhay mo at lahat ng mayroon ka ay akin. May karapatan akong kunin ang buhay mo. Ngayon na. With that, itinaas niya ang kamay niya para sampilan si Annie sa mukha. Kayong dalawang hayop ay nararapat na mamatay. Ngumuso si Marshall, hinawakan ang palso ni Gloria, at malamig ang dugong pahayag. Kabanata 647 Expose her online. Ang mga biolohikal na magulang ni Annie ay nanginginig sa takot sa ilalim ng nakakatakot na presensya ni Marshall. Bibit-iwan mo ako. Paano ka makakatama ng matanda? Umalis ka dito. Bumitaw si Marshall sa pagkakahawak, mahina ang boses at nagbabanta. Kung hindi ka aalis ngayon, itatapon kita. Ikaw. Awtoridad. Ikaw ba ang nobyo ni Annie? Pinandilatan ni Gloria si Marshall. Muli, naglabas siya ng isang superior, elder. Kung boyfriend ka ni Annie, ako ang magiging biyenan mo. How dare you act so disrespectfully? Siya. Sumirit. Makinig ka, kung hahawakan mo ulit ako. Hinding-hindi ako papayag na makasama mo ang anak ko. Nagpatuloy siya, tumataas ang boses niya. At kung gusto mo siyang pakasalan, bigyan mo man lang ako ng 500,000 bilang betrothal gift. Malamig na ngumiti si Marshall at sinabing, kahit na boyfriend ako ni Annie, wala kang karapatang sermonan ako. Basura kayong dalawa. Lumayas kayo. Halos mabaliw si Gloria. Tinuro niya ito at sumigaw, Annie, paano ka makakapili ng ganoong walang kulturang kasintahan? Hindi ako papayag na makasama mo siya. Call me names, and you'll regret it. Nanlamig ang ekspresyon ni Marshall at inutusan niya, Catherine, sampilan. Siya.
Ano? Saglit na nag-alinlangan si Catherine, saka sinampal sa mukha si Gloria. Old hag. I would knock some sense into you. Agad na bumagsak si Gloria sa lupa, humahagulgol sa matinding paghihirap. Tersem mamatay dito. Kailangan mong magbayad. Ako. Itinuro ni Digby sina Marshall at Catherine, sumisigaw. You better pay for this. Muntik mo nang patayin ang asawa ko. Hinawakan ni Marshall sa kwelyo si Digby at itinaas ito sa lupa. Nagbabala siya. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi, itatapon ko kayong dalawa ngayon din. Ang nakakakilabot na aura ng presensya ni Marshall ay nagpalamig sa kinauupuan ng mag-asawa. Si Gloria ay nagmamadaling tumayo, gamulong-gulong na parang aso. Bitawan mo siya. Aalis na tayo. Fair na. Binitawan ni Marshall ang hawak niya. Bumagsak pabalik sa lupa si Digby, basang-basa sa pawis. Tumakas ang dalawa sa kwarto dahil sa gulat. Lumingon si Catherine kay Marshall, nakangiti. Ganito ang pakikitungo mo sa Sem na katulad nila. Puwersa lang ang naiintindihan nitong mga walang kwentang tanga. Kailangan mong manindigan para ilagay sila sa pwesto nila. Ani, bukas sisiguraduhin kung babawiin natin ang bawat sentimong kinulit nila sa iyong mga foster parents. Ang dalawang matandang geezers na ito ay hindi karapat-dapat kahit isang sentimo. Kung sakaling dumating sila ulit, tawagan mo lang ako. Mabali ko ang mga paa nila. Ang mga semi-bags na ito ay dapat magutom at mamatay na mahirap. Iniwan ka nila noong bata ka pa, at nakikiusap sila na alagaan mo sila kapag kumikita ka. Gusto pa nga nila ng pera para sa anak nila. Hindi ako makapaniwala na may ganitong klase ng walang hiyang tao sa mundo. Ani, hindi mo na sila dapat pansinin. Galit na sigaw ni Vera. Ani, tama si Catherine. Huwag na huwag kang lalambing sa mga mababang buhay na ito. Itutulak nila hanggang sa hayaan mo sila. Hindi mo sila pamilya. Kaaway mo sila. Ayon sa mga taga-nayon, matagal ka nang nilalamon ng mga lobo kung hindi dahil sa iyong mga inaalagaan. Kung nangyari iyon, nasaan ka ngayon? Buhay mo ang binigay sa iyo ng mga foster parents mo. Kung hahayaan mong ipagpatuloy ng mga taong ito ang pambubuli sa iyo at sa mga foster parents mo, mali lang. Bakit kailangang magdusa ang mabubuting tao? Marshall, hindi ka ba pumapayag? Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat mabuhay. Umiling si Marshall at bumalik sa sofa. Tinapik ni Ivy ang likod ni Annie, inaaliw siya. Annie, stop crying. Don't let these awful people ruin your mood. Your foster parents will be here. They'll worry if they see you upset. Annie agreed. Sige, maghuhugas ako ng mukha at mag-aayos. Sasamahan kita. I'm so glad na nasa tabi ko kayong lahat. Cider. Sinulyapan ni Catherine ang umaatres na figure ni Annie, baka sa kanyang mga mata ang simpatiya. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Marshall at nagtanong. Hoy, Marshall, kamusta naman ako ngayon? Tumaas ang isang kilay ni Marshall at sinulyapan si Catherine, nakita ang sabik na tingin sa mga mata nito. Hayaan mo akong hulaan, lahat ng ginagawa mo ay palabas lang. Oo naman. Umupo si Catherine sa tabi niya at same time na sinabi. To be exact, ginagawa ko ito para sa iyo. Kung hindi mo ako pinapanood, ano ang silbi ng paggawa ng alinman sa mga ito? Nagpalitan ng tingin sina Vera at Ivy, isang kurap ng isang bagay na komplikado sa kanilang mga mata. Halika, sabihin mo sa akin, paano ko ginawa? Giit ni Catherine. Sa wakas ay sinabi ni Marshall, you did great. That's better. Catherine beamed, clenching her fist in excitement. I'll keep up the good work. Muling tumunog ang doorbell, at agad na tumayo si Catherine at sumugod sa pinto. Maingat siyang sumilip sa peephole, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, hindi ito ang biological parents ni Annie, ito ang kanyang foster parents. Ako ang magbubukas ng pinto. Binuksan niya ito at nakitang nakatayo doon sina Crispin at Sky Howell. Yumuko sila ng may paggalang. Ms. McKay, nandito ka ng maaga. Nakangiting sabi ni Catherine, yes, please come in. Dinala ng grupo ang mag-asawa sa sopa. Binigyan sila ni Marshall ng bank card at pension certificate.
Aniya, ito ang pensyon at sertipiko ng yumaong martir, si Santiago Howell. Mangyaring tanggapin ito. Unti-unting napawi ang ngiti ni Crispin habang hawak niya ang certificate at card, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo ang mag-asawa at yumuko ng malalim kay Marshal. General Ortega, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa rin makakauwi ang anak ko kahapon, aniya, nanginginig ang boses. Mabilis siyang pinigilan ni Marshal. Mr. Crispin, this is the least I can do. You're too polite. Santiago was our comrade, and comrades are family. No need for thanks. Mahigpit na hinawakan ni Crispin ang kamay ni Marshal. Nagpumiglas siya sa mga salita at tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Marshal at sinabing, Mr. Crispin, hindi na namin kayo pipigilan. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Pero dadating kami sa ibang pagkakataon para tingnan kayong dalawa. Hindi pinilit ni Annie na manatili sila, alam niyang mag-aalala ang kanyang mga kinakapatid na magulang kapag nakita nilang nagalit siya. Hindi niya sila inanyayahan na manatili para sa hapunan. Nang umalis sila sa bahay ni Annie, nakipag-ugnay si Vera kay Catherine, at ang dalawa ay nagkakaroon ng masayang pag-uusap. Marshal, may treat tonight. Sabay tayong mag-dinner sa malapit. Oo naman, tumanggo si Marshal, napansin ang pananabik sa mukha ni Catherine nang maabyutan niya si Vera. Ang grupo ay hindi nagmaneho. Dumiretso sila sa isang hotel sa tapat ng Brookhaven Residence. Matapos bugbugin ni Marshal at Catherine, ang mga biolohikal na magulang ni Annie ay umalis sa Brookhaven Residence, nagbubulong-bulungan pa rin sa daan. This isn't the end of it. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Ang aking sariling anak na babae ay kumikita ng napakaraming pera, at ang mga redneck na iyon ay hindi dapat makakuha ng isang sentimos. Sabi ng anak namin, makukuha namin sa media na ilantad kung paano tumanggi si Annie na suportahan kami. Kung gayon malalaman ng lahat na siya ay isang walang utang na loob na anak. I bet she won't dare refuse US money again. Kabanata 648 Unfilial. Sa pribadong silid 204 sa Brookhaven Resort, na matatagpuan sa tapat ng Brookhaven Club, nag-order si Vera ng isang piging ng seafood. Ang mesa ay puno ng iba't ibang mga pinggan, ngunit ang grupo ay nanatiling tahimik, ang bawat isa ay nag-iisip. Mabigat sa kanilang isipan ang mga isyung bumabalot sa pamilya ni Annie. Ang pagkilala sa mga biolohikal na magulang ni Annie ay parang paglunok ng bulok na langaw na nakakadiri at nakakabagabag. Sa kabila ng masarap na pagkalat sa harap nila, hindi sila nakakatakam. Ang TV sa sulok ng silid ay nagbo-broadcast ng balita. Saklaw ng ulat ang pagkabangkarote ng Wood Group, isang dating lubos na matagumpay na kumpanya na naging bahagi ng nangungunang 500 sa bansa. Pinanood ni Catherine ang balita at binasag ang katahimikan. Alam mo ba? Ang Lynches, isa sa 5 kilalang pamilya ni Brighton, ay dating nagmamay-ari ng Wood Group. It was once so prestigious, she continued, but now it's all fallen apart because of that Jamie. Nagtaas ng kilay si Vera, nakatingin sa screen. Iyon ba ang kumpanya ng Lynches? Tumingin siya ng mas malapit. Naging masama ang ekspresyon niya. Ang spoiled brat na iyon ay sisira ng buong pamilya. Tumango si Catherine at nagpatuloy, bago magkasakit si Stephen, pinamahalaan ng kanyang panganay na anak na si Kenneth Lynch ang kanilang business empire. Ang taunang benta ng Wood Group ay kabilang sa nangungunang 3 sa rehiyon. Oh, nagkasakit si Stephen, nagsimulang hamina ang pamilya, dagdag niya. Sa nakalipas na mga taon, si Kenneth ay nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya ng mag-isa, at ang kabuuang halaga sa merkado ng kanilang mga kumpanya ay bumaba ng higit sa kalahati. Ang Lynch Group ay palaging isang pangalan kaysa sa isang tunay na puwersa. Ni hindi ito lumalapit sa lakas ng iba pang prestihiyosong pamilya ng Brighton. Ngunit kamakailan lamang, nakarinig ako ng mga alingaw-ngaw sa mga piling tao ng Brighton, nagpatuloy si Catherine, na ang mga Lynches ay nakabuo ng isang bagong diskarte upang iligtas ang kanilang sarili. Sinusubukan nilang buhayin ang Lynch Group. Iligtas mo sila. Tumaas ang kilay ni Vera, naiintriga.
Ang Lynches ay dating napakalakas, ngunit ngayon ay tila lumulubog ng mas malalim sa pagkabulok. Hindi pa nagtagal, si Jamie ay pumasok sa Harmonfield, na nagpapakita ng parehong kay-abangan gaya ng dati, na parabang ang mga Lynch ay kasing lakas pa rin ng kanilang kalakasan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin na ang Silva Group, na itinayo ng ina ni Vera, ay bahagi ng kanilang imperyo. Pati ang mayordoma nila ay kasali. Nagpadala pa sila ng mga mamamatay tao upang patayin si Vera sa pagtatangkang nakawin ang mga ari-arian ng Silva Group. Sa totoo lang, ang mga Lynch ay bumagsak ng napakalayo na sila ay nalilito sa kung ano ang gagawin. Sila ay kasuklam-suklam. Sinusubukan na ngayon ng mga Lynches na gamitin ang kanilang koneksyon sa North Lorne residence upang makabangon muli, paliwanag ni Catherine. Umaasa silang ang isang alyansa ng kasal ay magbibigay sa kanila ng tulong na kailangan nila, gamit ang makapangyarihang mga koneksyon ng North Lorne sa buong bansa at higit pa. Sinulyapan niya si Marshall at idinagdag, simula noong kinuha mo si Hendrix sa Springbrook Private Club, nagpapagaling na siya sa bahay, nagpupumilit pa rin na mabawi ang kanyang buong lakas. Nagplano pa nga si Orson na i-ground siya sa loob ng 3 taon para maputol ang kanyang masamang bisyo. Nang marinig ito ng mga Lynches, nagpadala sila ng isang tao upang makipag-ayos sa North Lorne, umaasa na magkaroon ng kasal sa pagitan ni Hendrix at ng isa sa kanilang mga anak na babae, sabi ni Catherine. Iniisip nila na kung ikakasal na si Hendrix, baka mag-mature na siya at hindi na siya magdadala ng gulo. Narinig ko na ang alyansa ng kasal na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa Brighton, dagdag niya. Biglang sineseryoso muli ng mga tao ang minsang kinutya na Lynches. Sa suporta ni North Lorne, mukhang may pagkakataon silang bumangon muli. Ivy pursed her lips and said, "Itong mga mayayamang pamilyang ito ay talagang mahirap, di ba? Gagawin nila ang lahat para mapanatili ang kanilang katayuan. Sino sa mga anak na babae ng Lynches ang magpapakasal sa maliit na imp mula sa North Lorne?" Tanong niya. Ang mga Lynches ay may ilang mga anak na babae sa parehong edad. 3 sa kanila ang nakatanggap ng kanilang edukasyon sa ibang bansa at sa bansa, umiling si Catherine. Gayunpaman, hindi pa nila ibinunyag kung sinong anak na babae ang magpapakasal sa mga Chandler. Word is, wala sa mga anak ng Lynch ang gustong pakasalan ng imp na iyon, nakangiting sabi ni Catherine. Alam ng lahat ng tao sa Brighton kung gaano siya kahey-kay. Kung sino man ang magpakasal sa kanya ay maaari ring halikan ang kanilang buhay ng palm. Pinili ni Vera na huwag nang magkomento pa tungkol sa Lynches. Ibinaba ang paksa. Ang bagong ulat sa Wood Group ay nakabalot sa TV. Biglang lumipat ang newsfeed sa isang live na broadcast ng legal na segment ng Brookhaven TV. Si Crane, ang host, ay nag-uulat ng isang bagong kaso tungkol sa mga biolohikal na magulang ni Annie, na humihingi ng suporta para sa kanilang katandaan. Saglit na tumitig si Catherine sa screen. Can you believe it? Ang mga biological parents ni Annie ang nagdala talaga sa media. How shameless can they get? Napatingin si Marshall sa screen. Ang mga biolohikal na magulang ni Apnek ay nakitang umiiyak sa mga mamamahayag, kasama ang isang binata na malamang na kanilang anak. Inakusahan nila si Annie ng pagiging walang utang na loob at pagpapabi sa kanyang tungkulin na pangalagaan sila. Naganap ang live broadcast sa bahay ni Annie. Bukod sa mga mamamahayag mula sa Brookhaven TV, ilang online streaming platform ang sumasakop din sa kaganapan. Ang mga kahilingan ng mga magulang ni Annie para sa suporta sa kanilang pagtanda ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng buong lungsod at maging ng buong internet. Ang mga matandang tanga na ito ay lampas sa kawalanjiya. Dapat natin silang ilabas ngayon lang. Nakangusong sabi ni Catherine, sabay turo. Ang TV. Kinausap ng host ang camera na may matinding galit. Ladies and gentlemen, nakatanggap kami ngayon ng breaking news tip tungkol sa isang matandang mag-asawa na humihingi ng suportang pinansyal mula sa kanilang walang utang na loob na anak na babae. Ang anak na babae na pinag-uusapan ay isang top-tier film star. Nang magkaroon siya ng pera, nakabili siya ng isang magandang bahay at nasiyahan sa marangyang buhay ng mag-isa, ngunit tumanggi siyang dalhin ang kanyang matatandang magulang upang tumira sa kanya.
Ang mga matatandang magulang na ito, na may katamtamang kita at sinusuportahan din ng isang anak na lalaki, ay nagsisikap na mabuhay. Humihingi sila ng kaunting tulong pinansyal sa kanilang anak na babae. Ngunit ang mayamang anak na ito, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay tumangging tumulong sa kanila. Hindi lamang siya tumatanggi sa pag-aalaga sa kanila sa kanilang pagtanda, ngunit hindi niya sila bibigyan kahit isang sentimo. Mga Ginoo, ang ating bansa ay palaging isang lipunan na pinahahalagahan ang paggalang at karangalan para sa ating mga nakatatanda. Ang pagiging anak ng mga magulang ay ang ubod ng ating mga pagpapahalaga. Hindi karapat-dapat ang batang hindi gumagalang sa magulang. Ang hindi pagpapakita ng kabanalan sa anak ay isa sa pinakamalaking pagkakamali sa mundong ito. Ngayon, susundan natin ang matandang mag-asawang ito sa bahay ng kanilang anak at tingnan kung anong klaseng tao talaga ang anak na ito. Sa pagkakaalam ko, malaki ang kita ng bida sa pelikulang ito, halos $1,000,000 sa isang taon. Sa ganoong kataas na kita, ayaw niyang magpakita ng anumang paggalang sa kanyang mga magulang at hindi man lang suportahan ang kanyang kapatid kahit isang sentimo. Ladies and gentlemen, sundan natin itong matatandang mag-asawa sa pagbisita nila sa kanilang anak. Tatanungin natin ang celebrity na ito kung paano niya naabot ang anumang bagay kung wala ang suporta ng kanyang mga magulang. Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall at sinabing, mukhang hindi karapat-dapat ang host na ito sa posisyong kinalalagyan niya. Kabanata 649 na tumalon siya sa gusali at Fred Coins. Sa screen ng TV, nakatayo si Craig sa pintuan ng apartment ni Annie, kasama ang kanyang mga biolohikal na magulang, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at isang grupo ng mga reporter kumatok sila sa pinto. Sa loob, tahimik na inaayos ni Annie ang mga larawan ni Santiago noong panahon pa niya sa militar, inilalagay ang mga ito sa isang album kasama ang kanyang mga adoptive parents. Mom, Dad, you can live here from now on. Sabi ni Annie. Inakbayan niya ang kanyang mga magulang habang nakaupo siya sa pagitan nila, gaya noong bata pa siya. Uuwi ako para makasama ka kapag natapos ko ang paggawa ng pelikula. At kung ito ay maginhawa, maaari ko ring dalhin ka sa nakatakda upang makita kung saan ako nagtatrabaho. Mula ngayon, gusto kong maging masaya kayong dalawa. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, marami akong kikitain. At kapag may oras ako, gusto kong isama kayong dalawa sa pamamasyal para makita ang mga lugar na hindi mo pa nakikita. Pareho kayong nagsumikap para sa akin at kay Santiago noong bata pa tayo. Panahon na para i-enjoy mo ang buhay ngayon. Hinaplos ni Gloria ang buhok ni Annie, punong-puno ng luha ang mga mata. Malaki na ang anak ko. Kung nandito rin si Santiago, kumpleto na ang pamilya namin. Kahit na hindi kita biological child, nahulog ang loob ko sa iyo noong iuwi ka ng iyong ama at kapatid noong taong iyon. Tayo ay nakatali sa tadhana, ikaw at ako. Yamakap si Annie sa yakap ni Sky, naramdaman ang init na hindi pa man tuluyang kupas. Bang! 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 Isang sunod-sunod na malalakas na katok ang bumasag sa mapayapang sandali. Mabilis na inayos ni Annie ang buhok at inayos ang damit bago binuksan ang pinto. Bigla, natagpuan niya ang kanyang sarili na target ng 12-dosenang mga kamera at mga spotlight. Taon. Sinubukan niyang isara muli ang pinto, ngunit sumugod ang kanyang mga magulang at pinilit itong buksan. Ikaw ba si Ms. Annie Howell? Tahimik na tanong ng reporter na nasa 30s na. Tumango si Annie, namulat ang realisasyon nang makita ang kanyang biolohikal na mga magulang at kapatid. Nagulat siya na napakaraming reporter ang nagpakita. Malinaw ang sitwasyon. Determinado silang kunin ang bahay mula sa kanya. Hello, ako si Craig Lovett, ang pinuno ng Legal Affairs Department sa Brookhaven TV, ang host ay nagpakilala. Nakatanggap kami ng tip mula sa iyong biological na mga magulang at kapatid, at narito kami upang tulungan silang ipaglaban ang kanilang mga magulang. Mga karapatan. Natigilan si Annie. She asked stupidly. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Anong karapatan? Iniwan nila ako noong wala pang 1 taong gulang ako. At ngayon, dumating sila para i-claim ang kanilang mga karapatan. Ito ay nakakatuwa. Mangyaring umalis.
Hindi ko tinatanggap ang intervention mo. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang mga mamamahayag ay hindi umalis. Sa halip, nagsimula silang lumipat sa silid, pinilit si Annie. Sa isang sulok. Mataimtim na sinabi ni Craig, bilang isang kilalang bida sa pelikula, sa tingin mo ba ay hindi nararapat na sabihin ang mga salitang iyon? Nalaman ko na ang tungkol sa mga isyu sa pagitan mo at ng iyong mga magulang. Masyado silang mahirap para palakihin ka, kaya iniwan ka nila. Isa kang public figure ngayon. Kung patuloy kang magdaramdam sa mga maliliit na detalye at iwasang suportahan ang iyong mga biolohikal na magulang, hindi ito magpapakita ng mabuti sa iyo. Mayaman ka at may kakayahang tumulong sa kanila. Dapat ay binibigyan mo sila ng pera para makatulong sa kanilang pagtanda at tulungan ang iyong kapatid. Tumigil ka na sa pagsasalita. Biglang putol ni Annie. Noong iniwan nila ako all those years ago, we broken all ties. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Galit na sigaw ni Gloria, Annie, tinuruan ka ba ng adoptive parents mo na sabihin ito? Nagsisinungaling sila sa iyo. Alam kong ngayon lang sila nakatanggap ng malaking pensyon, tapos ngayong mayaman ka na at may bahay na, akala nila kaya na nilang kunin ang lahat. Annie, huwag kang magpakatanga, lahat ng bagay ay sa atin na. Gusto mong tumira sa bahay mo ang mga mahihirap na iyon. Nasisiraan ka na ba ng isip? Ikakasal na ang kapatid mo at wala pa ring trabaho. Mapapanood mo ba talaga siyang nagpupumilit na makahanap ng mapapangasawa? Makinig ka sa nanay mo. Ang bahay at pera natin ay hindi dapat mapunta sa kanila. Kami ang tunay mong pamilya. Gaano mo man kamahal ang mga adoptive parents mo, estranghero sila. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Malamig na tumikim si Annie at nagtanong, kung wala akong pera at nalubog sa utang, makikilala mo pa ba ako? Tama na. Umalis ka na, mas gugustuhin kong ibigay ang lahat ng pera at ari-arian ko kaysa ibigay sa iyo. Mabilis na kumalat ang drama sa internet. Binaha ng mga manunood ang social media ng kanilang mga opinyon. Itong aktres na ito ay tinatawag na Annie, di ba? I think she just became famous recently. Ang mga babaeng artista ay palaging nagkakaroon ng bastos na buhay. Sino ang nakakaalam kung anong mayamang lalaki o direktor ang kanyang natutulog upang makarating sa ganito? Look at her attitude. Hindi man lang niya sinusuportahan ang biological parents niya. Grabeng tao. Halimaw. Tama ang biological mother niya. Kung hindi siya isinilang, nasaan siya ngayon? Ang buhay niya ay sa tunay niyang ina. Malamang na inabandona nila siya noong bata dahil sa kanilang kahirapan, ngunit kung wala iyon, lahat sila ay nagugutom. Siguro ang pag-abandona sa kanya ay ang tamang bagay na gawin pagkatapos ng lahat. Sabi ko, kahit inabandona siya, dapat pa rin niyang gantihan ang pagbibigay ng buhay niya. Ang kanyang mga adoptive parents ay may sariling makasariling motibo din. Sa sandaling iyon, si Catherine, na naninirahan sa Brookhaven Resort, ay hinampas ang kanyang kamao sa mesa. Ang dalawang matandang tanga na ito ay lampas sa katwiran. Pupunta ako roon at ikakatok ko sila. Baliw ang pinuno ng departamento ng balitang ito. Paano nila maiuulat ang kalokohang ito? Marshall, alis na tayo. Nanood si Marshall ng live broadcast ng mga magulang ni Annie na nagdulot ng eksena at napabuntong hininga. Let's go. Paano magkakaroon ng mga walang hiyang tao sa mundong ito? Si Vera, na tumitingin sa mga online na komento, ay galit na galit. Binubash pa rin ng ilang troll si Annie. Si Aman na pinangalan ng Wolves, ay pinapayuhan si Annie na ibalik ang kanyang buhay sa kanyang biolohikal na mga magulang kung hindi niya sila kayang pangalagaan. Ang masama pa, may nagngangalang Pine 24, na nagsasabing ang buong insidenteng ito ay isang stunt lang para mapalakas ang kanyang kasikatan. Using her biological parents for publicity. Napabuntong hininga si Ivy at sinabing, tingnan mo, ang kanyang mga biolohikal na magulang ay lumuluhod kay Annie. Galit na galit si Vera. Ang pagluhod na ito ay gagawin lamang ang lahat ng online laban kay Annie. Nagbabanta pa sila na ay boycott ang kanyang mga pelikula at ang kanyang kumpanya ng produksyon. Hinihiling nila na ibalik ni Annie ang kanyang buhay sa kanyang biolohikal na mga magulang. Hindi ba mabagsik ang mga taong ito? Paano nila nasasabi ang mga ganyan?
Sumigaw si Ivy, gosh. Inaatake sa puso si Sky. Mr. Ortega, kailangan natin. Para magmadali. Baka makalabas ito. Kontrolin. Nako. Pati si Mr. Crispin. Bumagsak siya sa lupa at tila dumura ng dugo. Si Ivy ay tumakbo sa pagkabalisa, sumisigaw, Mr. Ortega. Nakatitig siya sa kawalan ng pag-asa sa screen ng kanyang telepono, bumagsak sa lupa. Ani. Kabanata 650 Arrest Those Trolls. Natigilan sina Marshall, Vera, at Catherine sa desperadong iyak ni Ivy. Agad namang tumalikod si Marshall at tinulungang makatayo si Ivy sabay kuha ng phone niya. Sa screen, naglalaro ang footage ni Annie bago siya tumalon mula sa gusali. Ang video ay nagpakita ng matinding pagtanggi ni Annie sa kanyang biolohikal na mga magulang at kapatid na lalaki sa mga kahilingan para sa isang bahay. Ang kanyang mga magulang ay biglang napaluhod, nagkukunwaring walang magawa. Ang pagluhod na iyon ay nagpagulo sa buong internet, na umaatake kay Annie. Galit na sumulat ang isang user na nagngangalang Holmes, hindi karapat-dapat ang babaeng ito na maging tao. Napakamakasarili niya. Para sa kaunting pera, pinilit niya ang sarili niyang mga magulang na lumuhad at magmakaawa. Kasuklam-suklam. She's earning a lot of money as an actress, yet she chooses to spend it on parties instead of supporting her own parents. Ang ganitong klaseng babae ay hindi karapat-dapat na maging bida sa pelikula. Dapat nating i-boycott ang basura tulad niya. Ang sabi ng isang chismis ay nakipagrelasyon siya sa isang lalaki na nagngangalang Marshall, na isang pinananatiling lalaki. Ang isa pang gumagamit ng internet, si Per, ay gumanti ng mas maraming vitriol. Hayop ang sinumang hindi sumusuporta sa sariling mga magulang. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang tulad niya ay magkakaroon ng napakaraming tagahanga o kumita ng napakalaki. Dapat nating ipagbawal ng husto ang celebrity na may kaawa-awang karakter. Kung wala ang kanyang mga magulang, nasaan siya ngayon? Dapat siyang mamatay. Ngayon, kasama na niya itong si Marshall at kinalimutan na niya ang sarili niyang biological parents. Isa lang siyang promiscuous actress. Kung hindi niya binibigyan ng suporta ang kanyang mga magulang, dapat niyang ibalik sa kanila ang kanyang buhay. Ang isa pang komento mula sa isang user na nagngangalang Drip Drip ay kinukutya ang kanyang mga kinakapatid na magulang, ang kanyang mga foster parents ay walang iba kundi mga bloodsucker. Pinalaki nila ang anak ng iba para lamang kumita mula sa kanya. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Marshall sa malamig na galit. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa isang underground assassin network. Kunin ang mga troll na ito at dalhin sila sa Brookhaven Club. Patuloy na ni-replay ng telepono ang footage ng biological parents ni Annie. Isinilang kita at napilitan kang paalisin dahil wala na kaming paraan para mabuhay. Dahil sa sobrang kahirapan namin, hindi ka namin naisama. Wala kaming choice kundi paalisin ka. Wala kaming ibang pagpipilian. Hindi namin inaasahan na mabubuhay ka at kikita ka pa ng napakaraming pera. Iyan ay nagpapatunay na tama ang aming desisyon. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga reporter na ito, gusto kong sabihin na kung hindi kita pinabayaan, hindi ka magiging kung ano ka ngayon. Nagngangalit si Vera sa galit at nagmura. Fucker. How much lower can you sink? Pinilit mong mamatay ang sarili mong anak para sa pera. Makikita sa video ang pagpasok ng mga foster parents ni Annie sa silid, na nabigla sa kanilang nasaksihan. Galit na tinuro sila ni Gloria at kinurot, kainis kayong dalawang burol. Iniligaw ninyo ang aking anak at tinuruan siyang tanggihan ang sarili niyang ina. Tingnan ninyo ang mga reporter na ito ang mga redneck na pumulot sa anak ko. Gusto lang nilang nakawin ang bahay at pera namin, kaya naman tinatanggihan ako ng anak ko. Annie, paalisin mo sila sa bahay na ito. Ito ang aming tahanan. Nagsisinungaling sila sa iyo. Kung pipiliin mo sila bilang iyong mga magulang at iiwan mo ang iyong tunay na ina, dapat mong ibalik sa akin ang iyong buhay. Ibinigay ko ito sa iyo. Iniabot ng kapatid ni Annie ang kanyang telepono at itinapat ang mga komento sa kanyang mukha. Tingnan kung ano ang sinasabi ng mga gumagamit ng internet tungkol sa iyo.
Kung hindi mo ibibigay sa amin ang bahay at pera, dapat mong ibalik kay nanay ang iyong buhay. Si Crispin ay isang matapat na magsasaka. Sa puntong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Why you? How could you be so vicious? Annie is your real daughter and your sister. Hindi ka ba natatakot sa karma sa pagmumura sa kanya ng ganito? Nanginginig sa galit si Sky at sinabing, anak ko si Annie, at hindi ko hahayaang i-bully mo siya. Umalis ka rito. Kung patuloy mo siyang iniinsulto, lalabanan ko kayong lahat. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napahawak si Sky sa kanyang dibdib, huminga ng malalim. Sumugod si Annie para tulungan siya. Tay, nasaan ang gamot ni Mama? Tumakbo pabalik ng bahay si Crispin para kumuha ng gamot. Sa oras na bumalik siya, ang kanyang asawa ay namatay. Nalugmok sa lungkot si Crispin. Ang mabait na matandang mag-asawang ito ay kamamatay lang ng kanilang anak noong nakaraang araw at hindi pa nakaka-recover sa kanilang matinding kalungkutan. Sa patuloy na malisyosong pagkilos ng mga biolohikal na magulang ni Annie, labis na naapektuhan si Sky, at ang stress ay nagdulot ng nakamamatay na atake sa puso. Mahigpit na hinawakan ni Annie ang kanyang kinakapatid, galit na itinuro ang kanyang tunay na ina. Sinabi niya, napakabisyo mo. Pinatay mo siya. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Nagwap ka ng pera at sa bahay ko, hindi ba? Mangarap ka. Gusto mo ang buhay ko. Fine, ibabalik ko sa'yo ngayon. Bago pa man makapag-react ang sinuman, sa sobrang kalungkutan, sumugod si Annie sa balkonahe at tumalon mula sa ika-20 palapag, na winakasan ang kanyang. Natigilan ang media present. Hindi nila akalain na sa ganoong paraan matatapos ang interview. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang malaking silid. Gayunpaman, ang mga online troll ay patuloy na nagbubuga ng lason, na nasasabik sa drama na nangyayari. Movie set lang to. Ang galing talaga niyang umarte. May safety cushion ba sa ibaba? Haha. Mabilis, ilipat ang camera sa ground level. Tingnan natin kung patay na ba talaga siya o peke lang. Samantala, nakarating na si Marshall sa Brookhaven residence. Pinagmasdan niya ang malupit na komento sa kanyang telepono, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa pagtapak ng kanyang paa, nabasag ang semento sa ilalim niya. Nagsisiksikan ang mga manunood sa lugar sa labas ng Brookhaven residence. Tinulak ni Marshall ang karamihan, nagmamadaling bumaba. Nakahandusay ang katawan ni Annie na walang buhay sa lupa, nabalian ang mga buto. Sa kanyang pagkahulog mula sa ika-20 palapag, una siyang bumangga sa isang puno, pinalambot ang suntok bago bumagsak sa lupa. Habang ang kanyang ulo ay hindi nasugatan, ang lahat ng kanyang mga buto ay nadurog. Nauna nang dumating ang ambulansya, at ilang doktor ang kaagad na nagsimulang magsagawa ng mga emergency procedure. Sa kalaunan ay idineklara nilang patay na si Annie, na walang natitirang tibok ng puso o mga vital sign. Humakbang pasulong si Marshall, hinarang ang mga tauhan ng ospital na ililipat sa kanya. Iwan mo siya. Sino ka? Tanong ng mga paramedic. Ibaba mo siya. Hindi mo ba ako narinig? Dahil sa nakakatakot na presensya ni Marshall, natigilan ang mga doktor at nurse, at likas nilang ibinaba ang stretcher. Humakbang si Catherine at itinabi sila. Move. Isa siyang general mula sa Special Operations Military Region. Si Annie ay kapatid ng kanyang kasama. Kailangan ninyong lahat na umiwas. Mabilis na umatras ang mga doktor. Isang nasa katanghaliang gulang na doktor na nasa 40 anyos na ang humakbang pasulong. General, please calm down. Wala na siya. You should focus on the next steps. Hindi siya pinansin ni Marshall at tinignan ang mga mata ni Annie. The doctor persisted, General, please, wala na talaga siya. Umalis ka nga. Tinabi siya ni Catherine. Inilabas ni Marshall ang isang pilak na karayom at itinusok ito sa pusod ni Annie, na ikinandado ang kanyang sigla. Lumapit si Catherine at maingat na nagtanong. Marshall, sa tingin mo ba maliligtas si Annie?